Kamusta mga kababayan? Kukwento ko lang yung kahapon. After magmodel-modelan nitong si Bakokoy, aba, pumunta kami ng Corniche. Siyempre, kailangan din, after magpa-ganda-ganda, magpa-model-model, kailangan talagang fit. Nagkulog na nga siya dyan. Doon nga po talagang si Bakokoy marikit. Talagang pumunta nga kami doon. Tingnan nyo to, ang ganda ng lugar. Mga bandang alas 4 nung pumunta kami dito. Hanggang sa, alam mo na, yung 100% pa rin talaga energy ni Bakokoy. Ang bilis ni Bakokoy na tumakbo. Alam niyo ba kung gaano siya kabilis? Tumatakbo na rin ako. Kasing bilis ko siyang tumakbo. Gamit-gamit niya yung paa niya at ang mga kamay niya. At sa sobrang bilis, di ko na malayan na nalampasan na namin ang fish market. At ito na nga, nandito na kami sa mga bilihan ng mga halaman saan pwede kang bumili ng mga murang bulaklak na nakatanim pa na talaga magtatagal. Kung gusto mo magbigay ng rosas sa iyong minamahal, pwede ito, may pasupa, di ba? Sobrang nainganyo ako sa pagpili ng mga halaman dito pero hindi rin ako nagtatagal sa isang lugar kasi sa Bacocoy. Sobrang nabibighani rin yata sa place kaya kinarga ko na lang siya baka makasira pa siya. Si Bacocoy marikit kasi talaga mapanuri din, talaga nabibighani rin siya. Gusto niya mamitas, mamitas na mga rosas. Naku, ang Bacocoy, mapapahamak pa ako sa'yo. At yung tindero, niyaya niya nga ako sa loob at may isang Pilipino nag-assist sa amin. At si Bacocoy, eto na naman siya, handang-handa na namang mangulit. Gusto kong bumili ng bamboo plant, pang-gift ko kay Raymond sa birthday niya. Saka yung money plant, yung ano, yung bonsai, yung minarkot, naghahanap ako at talagang nandito nga sila. Hindi ako nahirapan maghanap. Hindi na ako palipat-lipat pa ng ibang tindahan. Dito ko lang talaga nabili ang lahat. Oh, nalit na nga nitong gift ko pero at least may pahabol, 'di ba? Kung naghahanap ka ng paregalo sa birthday or anumang selebrasyon, pumunta na kayo dito dahil fresh na fresh at talagang buhay ang iririgalo nyo. Si Marikit talaga eh, parang batang batutang makulit, sobrang mapanuri. Kailangan ko na bumadali at umalis na kasi talagang itong aso na to hindi mapipigilan yung pagsisiyasat niya sa bawat corner dito. So ito nga yung huling ano, pakita ko sa inyo ng mga maraming mga bulaklak dito sa halaman kaya dito na kayo pumunta. Kaya Raymond, kung nanghihinayang ka sa akin na bigyan ako ng rosas dahil mahal, dito mura lang. Buhay na buhay pa. Dito ka na lang bumili para sa akin. Pasok na pasok sa budget mo, for sure yan. Ito na, pauwi na kami. Naku, yung aking aso eh, energetic pa din. Pero pinapahinga muna kasi wala kaming dalang tubig. Alam ko nauuhaw na siya. Sabi ko 1 hour pa yung nalakadin natin papuntang tourist. Maglalakad lang tayo at bawal ka sa bus. At wala rin ako pang taxi, nagtitipid ako. Aba, umuo naman. Kaya ang kagandahan dito sa mga kasama ko eh. Hindi marunong magreklamo. Lagi nga lang, 'pag napapagod nga lang yung nagpapabuhat. Nakakatuwa kasi hindi ako napapagod, eh, natutuwa ako sa ginagawa ko. Natutuwa talaga ako na nakikita ko siyang sumasama sa'kin at nakikita niya ako na talagang nag-e-enjoy din tulad niya. Napapadalas ang punta namin nung Corniche. Bilang di ba Kukoy, siya na yung pinaka-prinsesa nung Corniche at talagang alam niya na yung mga pasikot-sikot kung saan ang daan. Alam niya na, medyo napagod ka siya kaya umupo siya ulit. Tapos nung nakakuha ng lakas, eh, tumakbo-takbo na naman. Alam mo na, ako'y naglalakad, eh, tawa ako ng tawa sa sobrang cute nitong kasama ko talaga. Wala man akong kasamang tao pero talagang hindi ako maboboring. As in talaga may bitbit akong halaman tapos may bitbit rin akong aso. Parang nakikita niya na nahihirapan ako magbitbit dun kaya pinipilit niya maglakad kahit na medyo pagod na siya. Kaya ito nga bumibigay na siya, umuupo na ako. Magkaiba nga ang kagandahan ng umaga sa gabi. Sa gabi makikita mo maraming ilaw. Sa umaga naman makikita mo yung lahat ng kagandahan ng ginawa ng Panginoon. Sa gabi makikita mo yung mga ginawa ng tao katulad ng mga ilaw sa daan. Iba't ibang kulay. Ito na nga si Bakokoy, napagod na. Hinahayaan ko muna siya magpahinga dahil talagang pagod na yata siya. Kasi sobrang layo ng nilakad namin. Biruin mo, mula sa Corniche Tourist Club, napunta kami dun sa pamilihan ng mga halaman at ngayon pauwi. Ngayon, kinakarga ko na lang si Bakukoy, talagang bumigay na siya. Nilagay ko siya sa bag, alam niya na yun at nakakita siya ng pusa. Nandun na naman siya naging active at nagtatahol. Sa takbo niya parang siya yung may-ari ng daan, di ba? Pero malapit na kami. Halos 1 oras din mula doon sa pamilihan. 1 oras ang pabalik, 2 oras kami naglalakad. So, ito sa Bacocoy, siguro nalibre lang siya ng 30 minutes sa paglalakad. Di wow, di ba? Ito na nga eh, malapit na. Ito na, isang building na lang. At nandito na kami. Hanapin mo kung saan si Bacocoy, alam niyo na. Thank you sa panonood. Watch, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you.